ay pinanakos sa tanang Panginoon. Nais ko pong ipakilala muna ang sarili. Ako po si Pastor Jim or Jim Boy Ligan. Ako po ay pinanganak sa Cagayan City. Sino po dito ang galing Mindanao? Wala. Galing Cebu. Galing Leyte. Samar. Ano yung Samar? Kasi sabihin, madaling salita, mga Bisaya. Waray. Okay. Thank you po, no? Masbate. So, ngayong gabi mga kapatid, ako po'y nagalag tayo ng umaga. 11 at I think yun, kami nakating dito. Ito, no? Ako po mga excited na makadalo sa lugar na ito. Amen. Ito po ay narinig ko lang po mula po sa ating mga leaders na nagpayo. At ako po ay matagal nang nais. Pero mga kapatid dito po sa distrito ay mayroon po tayong 15 na mga churches. 15. And then mayroon pong 6 na organized church. Mayroon na po ngayon, as of now, mayroon na po tayong 3 na company. And by God's grace, siya na po lahat na company at kasama po ang mga churches. And then the rest niyan is yung po katulad dito, Bible Center, mga mission group. No? So alam niyo po mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, napakabuti ang Diyos. Amen? Ako po ay nagala, ako po ay excited lagi sa ganitong gawain sapagkat mga kapatid niyo po lingkod ay nahubog po at nagsimula sa ganitong sit-up. Ako po ay nagala, nakita ko po kay Balderin yung aming pong evangelist dati noong sa amin sa Pagadian. Napakasigasig magkabusis, no? Pero nakalungkot na ngayon ay siya ay nasa Tina-Adventist. Yun ang nakalungkot ng doon. Pero alam niyo po mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, ako ba pala makilala, no? Ako po ay tubong Mindanao. No? Specifically sa lugar po ng Pagadian. And then, mayroon po akong magtatlo na po ang aking anak. Ngayon, 6 na buwan po ang pinakabunso ko na para sa sinapupunan ng aking asawa. Ang aking pong panganay is 7 years old, and then 5 ang aking pong ikalawa, and then 6 months pa lang sa tiyan yung pangatlo ko. So, ako po ay nag-graduate sa Mount Olive College. Ako po ay nagtapos ng sa loob po mga kapatid ng almost 7 years ng pagpapasko. Working student. Kaya nakita ko po kay Brother Ivan kung kanya pong kasigasigan noon. No? Alam po mga kapatid, Ivan, nakita ko sa iyo mas tuloy-tuloy kang pwede ka maging mag-aral na papasto. No? Para mas lalo pang mabunga ang iyo pong mga paglilingkod ngayon. Okay, so mga kapatid, sa gabing ito ay salamat po sa ating mahal na Panginoon. Ako po excited na makadalo po sa inyong matahanan. No? Elder Ulysses, no? And by the way, ako po ay, kung mayroon pong ibang pagkataon mga kapatid, siguro ako po ay magpasama sa ating mga elder. Gusto ko din po kayong puntahan sa inyong matahanan mga kapatid. Ang aking pong lingkod ay mahilig magdalaw, no? Mahilig magpunta doon sa bahay-bahay. Kaya wag po kayong mga kapatid mahiya kung ako po nandoon. Ako po ay lumaki sa isang tahanan din po na napakasimple. Ako po ay lumaki sa isang pamilya na kung ating po mga kapatid walang Diyos. Lumaki din po ako sa isang tahanan na ang aking pong ama ay nasa bilangguan. Nakita po ako ng ama ay nung ako pinagdad ng 8 years old. Yan. Alam po mga kapatid, 6 po kaming magkakapatid at sa 6 na yun mayroon pong 3 pastor. Nakalungkot lang yung isang pastor namin ay last May 1 ay namatay. Kaya umuwi po ang inyong likod. Kami po ay nagbiyahe ko dito May 3. Dumating ako doon sa amin is May 7. Dahil naglantik lang po kami. No? Gamit po yung maliit po na kutsi. No? So, purihin po ang Panginoon. Nakabalik po ako dito noong May 21. No, May 21. Mga kapatid, kaya nung binayabay namin yung summer na yan, yung Leyte na yan, Tacloban hanggang Agusan, ay talagang napakabuti ang Panginoon. No? Sa likod po ng pangyayari na mahirap at maraming katanungan ang iba sa pero mga kapatid, alam niyo po napakaswerte tayo na mayroon pong tayong Diyos.
Alam niyo po, nung namatay yung ating mga kapatid, dahil anim kami magkapatid, yung last 2021, yung pinakabunso namin lalaki, ikalima, namatay din. Same scenario po sa yung kamatay na ngayon. Kaya talagang siya po ay natulog lang. Natulog. Mayroon pa siyang evangelistic meeting, nightly meeting sa Jinsan, dahil na-assign sa Jinsan dahil siya po yung Octoberian. Last year, nag-rumit ng pag-pastor October. And then, papasok siya ngayong Sabado sana, ay dito, June 6 to 8. No? Kaya mga kapatid, hindi na po siya nagising. Habang umuwi yung kanil pong usay, natulog lang siya. And then, kinabukasan, nung B1, hindi na po siya nagising. Nakalungkot, pero kung ating tingnan, ang buhay niya ay nasa paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, napakaswerte tayong naglilingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay natin ito, kung tayo po ay mamatay man, tayo po ay walang inaalala. Sapagkat tayo po ay, kung kasama tayo anong Panginoon, we have everything. Amen? Kamatayan man, kaya sino pong mamatayan dito ng isang kapatid natin? Si Sister Esther. Sister Esther, no? Nakita ko po yun doon sa Jason na nagpayong na mayroon pong napatay na po dito, mga kapatid. Alam niyo po, Sister Esther, gusto ko sabihin sa inyo, ang tanging Panginoon lamang, kahit gaano pagganda ang mensahe ng mula sa pastor, mula sa elder, hindi sapat para maalib. Pero mga kapatid, ang tanging makapagsagot lamang is ang ating pumahal na Panginoon. No? Magpalakas po kayo. Kami po ay patuloy po na langin sa inyo. Same pala ang ating pong senaryo ng ating pong pamilya sa ngayon. Okay, so sa ngayon gabi mga kapatid, nais ko pong, ang ating pong oras is 8:30 na po. Nais kong buksan natin ang ating pong banal na kasulatan sa aklat po ng Jeremiah. Okay? So mga kapatid, alam niyo po, tayo po pasimula pa lang sabi ko, ni Brother Ray kanina,